Disclaimer: ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na karanasan at mga salaysay mula sa mga liblib na lugar sa Pilipinas. Nilalayon nitong magbigay babala, magsiwalat ng misteryo, at maghatid ng kilabot sa mga nakikinig. Ang ilang pangalan, lugar, at detalye ay binago para mapangalagaan ang pagkakakilanlan ng mga tao. Kung ikaw ay mahina ang loob, mag-ingat sa pakikinig. Sa pinakadulong bahagi ng isang tahimik at masukal na baryo sa probinsya ng Antique, may isang lumang bahay na matagal nang walang tumitira. Napalilibutan ito ng matatandang puno ng akasya, at sinasabing minsan daw ay ginamit itong bahay ampunan ng mga ulilang bata noong panahon ng Hapon. Ngunit isang araw, isang kakaibang pamilya ang dumating, tila ordinaryo sa unang tingin, ngunit may mga bagay na hindi maipaliwanag tungkol sa kanila. Tatlo sila, isang lalaki, isang babae, at isang dalagita na mga nasa edad 15. Tahimik silang lumipat, walang inik, at ni isa sa mga taga-baryo ay hindi man lang nakausap ng maayos. Mula nang manirahan sila roon, napansin ng mga kapitbahay na bihira silang lumabas tuwing araw, at kung minsan ay tuwing gabi lang umaalis ang ama, madalas may dalang sako na hindi alam kung ano ang laman. Ang mga aso ng baryo ay kakaibang kumilos mula noon. Kapag sumapit ang gabi, halos lahat ay tahol ng tahol sa iisang direksyon, sa lumang bahay na yon. Minsan ay maririnig ng mga tao na parang may kaluskos sa bubungan, kasunod ang malakas na pagaspas ng pakpak, at ang halakhak na tila babae, ngunit may boses ng hayop. Minsan, isang batang naglalaro sa kakahuyan ang nakakita sa dalagitang anak ng bagong pamilya. Nakatitig lamang ito sa kanya, malamlam ang mga mata, at may bahid ng dugo ang labi. Nang bumalik ang bata sa bahay, nilagnat ito ng 3 araw at paulit-ulit na binabangungot. Sinabi niya sa kanyang ina, "Nanay, kinain niya yung ibon sa harap ko, dahil dito, nagsimulang magduda ang mga taga-baryo." May ilan na gustong magtanong, ngunit tuwing may lumalapit sa bahay, parang may malamig na simoy ng hangin na nagmumula rito. May nagsabi pa nga na kapag lumapit ka ng masyado, maririnig mo ang mahinang pag-iyak ng mga sanggol sa ilalim ng lupa. Dahil sa sunod-sunod na kababalaghan, may isa nang tumawag sa isang albularyo mula sa kabilang bayan. At nang siya ay dumating, nagbigay siya ng babala, hindi sila tao. Kung ayaw ninyong may mapahamak, iwasan nyo ang bahay na yon. Sa bawat gabing malamig, may nilalapitan silang katawan para mabuhay. At doon nagsimula ang takot, isang takot na hindi lang sa dilim, kundi sa mismong kapitbahay na nakatira sa dulo ng baryo. Pagkaraan ng ilang gabi nang walang tigil na tahulan ng mga aso at mga batang nilalagnat sa gitna ng gabi, dumating ang matandang albularyo na si Mang Tasyo. Isa siyang kilalang manggagamot sa mga karatig baryo, at ayon sa mga matatanda, matagal na niyang kalaban ang mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Pagdating pa lang niya sa baryo, napansin agad ni Mang Tasyo ang kakaibang lamig sa paligid. May mabigat na enerhiya rito, anya habang hawak ang bote ng langis na gawa sa niyog at dasal. Hindi ito basta lamig ng hangin. Ito ay lamig ng nilalang na walang kaluluwa. Pinulong niya ang mga taga-baryo sa lumang kapilya. "Mga anak, maglagay kayo ng bawang sa mga bintana at asin sa paligid ng bahay niyo. Magpahid kayo ng langis na ito sa lig tuwing gabi, at huwag lalabas kapag bilog ang buwan." Ngunit gaya ng inaasahan, hindi lahat ay naniwala. May ilan, lalo na ang mga kabataan, ang nagtawanan at nagbiro. Para sa kanila, katang-isip lamang ang mga aswang. Ngunit si Aling Marta, na nakatira sa tapat ng bahay ng bagong pamilya, ay hindi mapakali. "Mang Tasyo," tanong niya, "bakit palagi kong naaamoy ang karne, kahit wala naman kaming niluluto?" Sumagot ang albularyo, "Yan ang amoy ng dugo. Hindi mo lang alam, may nilalapitan silang mahina tuwing gabi. At kung hindi tayo kikilos, baka ang susunod ay isa sa inyo." Kinagabihan, tinangka ni Mang Tasyo na sundan ang ama ng pamilyang iyon. Tahimik siyang nagkubli sa may punong mangga habang pinapanood ang lalaki na palabas ng bahay, may dalang sako. Ngunit nang sundan niya ito hanggang sa sapa, biglang naglaho sa kanyang paningin ang lalaki, parang kinain ng dilim. Sa halip, narinig niya ang mahinang ungol ng isang hayop na tila hinahatak. Nang ilawan niya ng gasera, wala siyang nakita kundi dugo sa lupa at isang patay na baboy, walang laman ang loob. Bumalik si Mang Tasyo sa baryo at muling nagbabala. "Huwag kayong lalapit sa bahay na yon. Ang pamilyang yan ay hindi galing sa tao. Isa silang lahi ng nilalang na gutom sa laman at dugo." Mula noon, walang sinumang nangahas na dumaan sa dulo ng baryo. Ngunit kahit ganoon, gabi-gabi pa rin nilang naririnig ang mga iyak at ungol mula sa malayo.
At sa gitna ng takot, may isang batang babae ang biglang naglaho kinabukasan, siya ang apo ni Aling Marta. Kinabukasan ng pagkawala ng apo ni Aling Marta, nag-umpisa ang malawakang paghahanap ng mga taga-baryo. Halos buong araw nilang nilibot ang kakahuyan, ang sapa, at pati ang mga maisan sa paligid, ngunit walang bakas ng bata. Ang tanging natagpuan nila ay ang maliit nitong tsinelas na puno ng dugo, at ang piraso ng damit na tila kinagat ng hayop. Habang lumulubog ang araw, dumating ang isang lalaki na hingal na hingal. May nakita akong katawan sa may ilog, sigaw niya. Dali-daling nagtungo ang mga taga-baryo, at doon nila nakita ang isang eksenang hindi nila malilimutan. Nakahandusay sa putikan ang katawan ng bata, maputla, malamig, at tila walang kahit patak ng dugo. Wala ring sugat na matindi, pero para bang sinipsip ang lahat ng dugo nito mula sa loob. Nagsimulang umiyak si Aling Marta, halos mawalan ng malay sa tindi ng sakit. Habang pinapanood nila ang bangkay, napansin ni Mang Tasyo na may kakaibang marka sa batok ng bata, parang kagat, ngunit hindi ng tao o hayop. Aswang ito, mariing sambit ng albularyo. Walang ibang kayang gumawa ng ganitong paraan. Lumaganap ang takot sa buong baryo. Ang mga nanay ay hindi na pinapalabas ang kanilang mga anak, at ang mga lalaki ay nagbabantay gabi-gabi habang may dalang sibat at apoy. Ngunit sa kabila ng mga pag-iingat, kakaiba pa rin ang nangyayari tuwing hating gabi, may naririnig silang mahinang iyak ng sanggol na nagmumula sa direksyon ng bahay ng pamilyang bagong lipat. Minsan, tila may aninong dumadaan sa likod ng mga puno, mabilis at hindi maaninag ng ilawan. Isang gabi, naglakas loob si Mang Tasyo na muling magmasid. Habang nasa may gulod siya, nakita niya ang dalagita mula sa pamilyang iyon. Nakatayo ito sa gitna ng kalsada, nakatingala sa buwan, at tila humahaplos sa hangin. Nang ilawan niya ito ng gasera, nakita niyang pula ang mga mata nito, at may tumutulong dugo sa gilid ng bibig. Sa isang kisap mata, tumakbo ito papunta sa kakahuyan at nawala. Kinabukasan, ipinatawag ni Mang Tasyo ang mga lalaki ng baryo. Hindi na tayo maaaring magbulag-bulagan, sabi niya. Ang pamilyang iyon ay may kinalaman sa lahat ng nangyayari. Kapag hindi tayo kumilos, mas marami pang bata ang mawawala. Ngunit bago pa man sila makapaghanda, isa na namang alagang hayop ang natagpuang patay, ganon ulit, walang dugo, at may amoy ng nabubulok na karne. At doon nila napagtanto, ang simula pa lang pala ng bangungot ang kanilang pinasok. Lumipas ang ilang araw na puno ng kaba at katahimikan. Halos walang lumalabas ng bahay tuwing gabi, at pati ang mga aso ay tila natatakot na tumahol. Ngunit sa kabila ng takot, may isang binatilyo ang naglakas loob na tuklasin ang katotohanan, si Noel, ang anak ng mangingisdang si Mang Lando. Matagal nang naririnig ni Noel ang mga usap-usapan tungkol sa pamilyang nakatira sa dulo ng baryo. Sabi ng mga matatanda, may sumparaw ang lupang iyon. Kaya isang gabi, dala ang gasera at itak, nagpasya siyang sundan ang ama ng pamilya, na madalas niyang nakikitang umaalis tuwing hating gabi. Tahimik niyang sinundan ito mula sa likuran ng mga puno. Ang lalaki ay naglalakad patungo sa masukal na bahagi ng gubat, may dalang sako na tila mabigat. Naririnig ni Noel ang pagtilamsik ng dugo at ang tunog ng mga buto na nagkikiskisan sa loob. Nang ilawan niya mula sa malayo, halos hindi siya makahinga, nakita niyang nakabitin sa sako ang isang brasong tao. Tumakbo siya palayo, ngunit biglang may kaluskos sa likuran. Paglingon niya, wala na ang lalaki. Tahimik. Ngunit pag-angat niya ng ilawan, naroon ito, nakangiti, at may dugo sa bibig. Huwag kang makikialam, iho, bulong ng lalaki, habang unti-unting nagbabago ang anyo nito. Ang mga mata ay kumikislap na pula, ang balat ay nagiging kulay abo, at ang mga kuko ay humahaba tulad ng matutulis na bakal. Mabilis na tumakbo si Noel pabalik sa baryo, nanginginig at halos mawala ng boses. Nang makarating siya kay Mang Tasyo, agad siyang sinabihan nitong magpahinga. Huwag mo munang ikwento sa iba, baka sila ay magbalik ngayong gabi, sabi ng matanda. Ngunit bago pa man lumipas ang gabi, biglang nawala si Noel. Iniwan niya ang gaserang basag at mga bakas ng dugo sa lupa, patungo sa kakahuyan. Kinabukasan, napagpasyahan ng mga lalaki ng baryo na puntahan ang bahay ng pamilyang iyon. Ngunit pagdating nila roon, tahimik at tila walang tao. Ang pintuan ay nakabukas, at ang loob ay punong-puno ng amoy ng nabubulok na karne. Sa ilalim ng bahay, natuklasan nila ang isang malalim na hukay, at doon nila nakita ang mga buto ng hayop at tao, magkahalo, kasama ang isang piraso ng damit ni Noel. Lumabas silang nanginginig, at sabi ni Mang Tasyo, habang hawak ang kanyang rosaryo, ang lihim ay hindi na sikreto.
Ang pamilyang ito ay hindi tao. Isa silang lahi ng mga nilalang na nabubuhay sa dugo at takot ng iba. Dumating ang gabing matagal ng kinatatakutan ng lahat, ang kabilugan ng buwan. Sa bawat baryo, nagkandado ang mga pinto, sinindihan ang mga gasera, at ibinuhos ang asin sa mga bintana. Ngunit kahit gaano sila mag-ingay at magdasal, ramdam ng lahat ang malamig na hanging bumabalot sa paligid, tila may dumadaang aninong hindi nakikita. Si Mang Tasyo, kasama ang ilang matatapang na lalaki, ay nagtipon sa gitna ng baryo. Ngayon natin tatapusin ang sumpa, mariin niyang sabi habang hawak ang bote ng langis na may dasal at krus. Pinagpala nila ang mga itak, sibat, at pangsindi ng apoy. Alam nilang mapanganib, ngunit handa silang wakasan ang takot na bumabalot sa kanilang pamayanan. Habang papalapit sila sa bahay ng pamilyang aswang, unti-unti nilang naramdaman ang bigat ng paligid, ang hangin ay tila bumagal, at ang mga kuliglig ay tumahimik. Ang ilaw ng buwan ay tila mas maliwanag kaysa dati, at sa bubong ng bahay, may nakita silang mga aninong gumagalaw. Nandito na sila, mahina ngunit malinaw na sabi ni Mang Tasyo. Biglang bumukas ang pinto, at mula roon ay lumabas ang dalagita. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa pula, at ang buhok ay tila gumagalaw sa hangin. Sa bawat hakbang nito, sumisirit ang usok mula sa lupa. Hindi niyo kami mapipigilan, sabi nito sa tinig na doble, isang boses ng tao at halimaw. Kasunod nito, lumabas ang ama at ina, na ngayoy may mahahabang kuko, matutulis na ngipin, at balat na kulay abo. Nagsimula ang labanan. Inihagis ni Mang Tasyo ang bote ng banal na langis at sumiklab ang apoy. Napasigaw ang mga nilalang, ngunit sa halip na masunog, lalo silang nagnitnit. Tumalo ng ama ng pamilya sa isa sa mga lalaki at sinibasib ito, ngunit tinaga siya ni Mang Tasyo sa dibdib. Sa isang iglap, nagliyab ito at bumagsak, umuusok ang laman. Ang ina naman ay tinabig ni Aling Marta gamit ang sibat na may bawang. Nang matamaan ito, sumabog ang kulay itim na dugo. Ang dalagita ay nagsisisigaw, at mula sa kanyang likod ay tumubo ang dalawang pakpak, mahahaba, makintab, at madulas na parang balat ng paniki. Lumipad ito paitaas, paikot-ikot, habang sumisigaw ng, babalik kami. Mula sa langit, bumuhos ang ulan na tila apoy, at natupok ang bahay ng pamilyang iyon. Ang mga tao ay nagsitakbuhan, habang si Mang Tasyo ay nanatiling nakatayo, hawak ang rosaryo. Hindi pa ito tapos, anya. Sa bawat lahing pinanganak sa dilim, may susunod na gabi ng lamig. At sa gitna ng apoy, isang matinis na halakhak ang muling narinig, tila paalala na ang bangungot ay hindi pa tapos. Pagkatapos ng gabi ng lagim, hindi na muling nakita ng mga taga-baryo ang pamilyang iyon. Ngunit sa halip na guminhawa, lalo silang nabalot ng kaba. Sa bawat pagsapit ng gabi, naririnig pa rin ang mga kaluskos sa kakahuyan at mga yabag sa bubungan. Maging ang mga manok at baboy ay bigla na lamang nawawala, at sa umaga ay natatagpuan na lamang ang mga ito na walang laman sa loob. Dahil dito, nagpasya si Mang Tasyo na tawagin ang lahat ng kalalakihan sa baryo. Hindi tayo maaaring manatiling bihag ng takot, anya. Kung hindi natin wawakasan ang sumpang ito, ubusin nila ang buong baryo. Ang mga lalaki, bagamat takot, ay sumang-ayon. Kumuha sila ng mga sibat, kawayan, asarol, bawang, at langis. Ang mga kababaihan naman ay nagdasal sa simbahan, habang tinatapalan ang mga bata ng asin sa noo. Pagsapit ng hating gabi, nagtungo ang mga lalaki sa bahay ng pamilyang iyon, ngayon ay isang itim na guho ng abo at kahoy na nasunog. Ngunit sa ilalim ng lupa, naroon ang isang lumang pintuan na tila papunta sa ilalim ng lupa. Isa-isang bumaba ang mga lalaki, dala ang mga gasera. Habang bumababa sila, naramdaman nila ang malagkit na hangin at amoy ng bulok na karne. Sa dulo ng lagusan, nakita nila ang isang kuweba, malawak, madilim, at puno ng mga kalansay ng tao at hayop. Sa gitna, naroon ang tatlong nilalang, ang pamilyang aswang, muling nagbalik. Ang balat nila ay puno ng sugat at nasusunog, ngunit buhay pa rin at mas mabangis. Ang dalagita, na ngayoy may itim na mga pakpak, ay tumitig sa kanila ng masama. Sinira niyo ang tahanan namin, sabi nito, ngayon, kayo ang kakainin namin. Nagsimula ang labanan sa loob ng kuweba. Si Mang Tasyo ay nagbato ng bote ng langis at binigkas ang mga dasal ng pangontra. Sumigaw ang ama ng pamilyang aswang habang nag-aalab sa apoy. Ang mga lalaki ay nagwagayway ng sibat at mga asarol, tinatabig ang ina na may ninunguyang laman. Isang lalaki ang nadagit ng dalagita, ngunit bago siya mapatay, tinaga siya ni Aling Marta sa pakpak. Lumikha ng malakas na pagsabog ng apoy, at umalingasaw ang amoy ng nasusunog na laman.
Sa huling sandali, itinaas ni Mang Tasyo ang krus at sumigaw, sa ngalan ng liwanag, maglaho kayo. Umalinggaw ang sigaw ng tatlong nilalang, at sa isang kisap mata, naglaho silang parang usok. Ngunit habang papalabas na sila ng kuweba, narinig ni Aling Marta ang mahinang tinig ng dalagita, hindi pa tapos may magpapatuloy. At nang huminto sila upang pakinggan, muling lumamig ang hangin, tanda na ang kadiliman ay hindi pa tuluyang naalis. Matapos ang madugong laban sa kuweba, inakala ng mga taga-baryo na tapos na ang lahat. Nagbalik sila sa kanilang mga tahanan, sugatan ngunit buhay, dala ang pag-asang muli ng magiging payapa ang kanilang lugar. Ngunit pagsapit ng umaga, napansin nila ang isang kakaibang tanawin, ang kuweba kung saan nila nilabanan ang mga aswang ay tuluyang naglaho. Wala na itong bakas, para bang nilamon ng lupa. Ang mga matatanda ay nagsabing iyon daw ang hudyat na tuluyan ng kinuha ng kalikasan ang mga nilalang na iyon. Ngunit hindi kumbinsido si Mang Tasyo. Kapag ang kadiliman ay naglaho ng walang abo, sabi niya, hindi ibig sabihin ay naglaho na ito. Maaaring nagkubli lang. Ilang araw ang lumipas, tila tahimik ang baryo. Wala nang pagkawala ng mga hayop, wala nang iyak sa gabi, at ang hangin ay muling nagiging banayad. Ngunit isang gabi, habang natutulog si Aling Marta, bigla siyang nagising sa tunog ng pagaspas ng pakpak sa labas. Pagtingin niya sa bintana, may nakita siyang aninong dumaan, manipis, mahaba, at may dalang halakhak ng isang batang babae. Kinabukasan, ipinaalam niya ito kay Mang Tasyo. Baka guni-guni mo lang, sabi ng matanda, ngunit sa loob niya, alam niyang totoo ang nakita ni Marta. Kaya minabuti niyang pumunta muli sa dulo ng baryo, kung saan dating nakatayo ang bahay ng pamilyang aswang. Pagdating niya roon, tumigil siya. Sa gitna ng damuhan, may nakatayong batang babae, nakasuot ng puting damit, nakangiti, at hawak ang lumang rosaryo na kay Noel, ang binatilyong unang nawala. Lumapit siya at tinanong, "Anak, anong ginagawa mo rito?" Sumagot ang bata sa malamig na tinig, "Dito po ako nakatira, Lolo Tasyo. Sabi po ng nanay ko, babalik kami." Nanginginig si Mang Tasyo. "Sino ang nanay mo, Hija?" Ngumiti ang bata, at ang mga mata nito ay kumislap sa pula. "Yung pinatay ninyo sa kuweba." Sa sandaling iyon, biglang nagdilim ang paligid. Tumulog ang malakas na hangin at bumalik ang amoy ng nabubulok na laman. Nang pumikit si Mang Tasyo upang magdasal, pagmulat niya, wala na ang bata, ngunit naroon ang mga yapak na papunta sa ilalim ng lupa. Kinabukasan, napansin ng mga tao na muling lumalamig ang hangin tuwing gabi. May mga naririnig na naman silang pagaspas ng pakpak at mga yabag sa bubungan. Sinubukan ni Mang Tasyo na muling magdasal ng pangontra, ngunit ilang araw lang ang lumipas, natagpuang wala na siya sa kanyang bahay. Ang naiwan lang ay ang rosaryong hawak niya, basag at may mansa ng dugo. Makalipas ang pagkawala ni Mang Tasyo, muling binalot ng takot ang buong baryo. Ang mga tao'y halos hindi na natutulog tuwing gabi, at ang mga ilaw sa bawat bahay ay hindi na pinapatay kahit 10 oras na ng umaga. Mula sa kalayuan, maririnig ang tila pag-iyak ng isang babae, minsan mahina, minsan malakas, ngunit laging nagmumula sa dating kuweba na naglaho. Isang gabi, dumating si Padre Eladio, ang paring minsan nang nagbabasbas ng mga nasasapian sa karatig baryo. Kasama niya ang ilang kabataang voluntaryo na may dalang krus, asin, at dasal. Kung ang kadiliman ay nagbabalik, sabi niya, hindi ito basta multo lamang. Ito ay sumpa. Dinala niya ang mga tao sa gitna ng baryo, kung saan sila nag-alay ng panalangin. Ngunit habang nagrorosaryo, biglang umihip ang malamig na hangin at nagpatay-sindi ang mga ilaw. May isang batang lalaki ang sumigaw, nakakita raw siya ng mga aninong lumilipad sa itaas ng punong santol. Nang itutok nila ang ilaw, nakita nilang mga hugis babaeng nakalutang, nakangiti, at tila nagmamasid. Mga kaluluwa nila yon, bulong ni Padre Eladio. Ngunit bakit bumabalik? Sumagot si Aling Marta na nanginginig, baka dahil may natira pa sa atin na bahagi nila. Napatingin silang lahat kay John, ang pamangkin ni Mang Tasyo. Simula nang mawala ang kanyang lolo, madalas na raw itong naglalakad sa gabi, parang wala sa sarili, at madalas marinig na bumubulong sa hangin. Sa gabing iyon, nilapitan siya ng pari. "John, anak, sino ang kinakausap mo tuwing gabi?" Ngumiti si John ng malamig. "Yung nanay ko po," sabi niya, hindi pa tapos. Bago pa man makagalaw ang pari, biglang nagdilim ang paligid at sumabog ang apoy mula sa mga sulo. Ang mga tao'y nagsigawan at nagtakbuhan, habang si John ay tumingala, unti-unting nagbago ang kanyang anyo, ang balat ay kumitim, at ang mga mata ay kumislap sa pula.
Ngayon, sabi niya sa tinig na parang dalawang nilalang ang nagsasalita, ang baryo ang magiging tahanan namin. Isa-isang namatay ang apoy, at pagbalik ng liwanag, wala na si June sa halip, sa gitna ng baryo, may bagong hukay, sariwa, basa, at may mga yapak ng paa na tila papasok sa ilalim ng lupa. Mula noon, tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig na sigaw ng lalaki at iyak ng bata sa hangin. Ang mga tao'y natutong huwag lumabas sa gabi. At sa mga lumilipat sa baryo, lagi silang binabalaan, kapag may kumatok sa iyo pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, huwag mong pagbuksan. Baka isa sila sa mga bumalik. 2.